Paano po ang mabigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan? Anong panahon na babalikan mo at anong mga babaguhin mo? Gaya nga sa panibagong kwento ang ating mapapanood ngayon, pagkatapos niyang maging malakas pero ang buhay na ginawa niya ng nakaraan ay hindi maayos, kailangan na bigyan siya ng pagkakataon na bumalik. Sa panimulangan natin makikita natin ang eksenang ito ay matatagpuan sa Immortal World na wala tayong makikita kundi mga nagniningning na mga bituin sa isang malawak na kawalan. Nang may pinakitang individual na nakatalikod at may daladalang isang espada ng animoy, pinagmamasdan ang paligid at naghahanap ng isang exit sa kanyang kinalalagyan. Nasabi na nga dito sa kwento na, lumipas na nga ang 30 taon, nasabi din nga nang nagsisalita ano na kaya ang gagawin ko ngayon, saan ako pupunta nito. At pinakita na nga ang isang individual na nagsisalita at ito rin yung taong nakatalikod kanina at parang may napansin siya sa di kalayuan at agad naman niyang tiningnan ito para kumpirmahin kung anong nangyayari doon. At nang kanyang nilapitan, laking gulat nga niya at nasabi na lang sa kaniyang sarili na ano ta isang portal, o isang patibong saan naman kaya ito papunta or ano bang klaseng lagusan ito. Pagtataka at pagtatanong ng itong individual sa kanyang nakikita. Walang anoy-anoy na pagpayahan ng individual na to na may subukan na gawin, sabi pa niya kung portal ito susubukan kung bukas pa ng malaki ito at pumasok at makita ang nasa kabila parte nito, kaya nga naman hinugot niya ang kanyang espada para gawin ang kanyang binabalak. Nahugot na nga ng individual ang kanyang espada at parang may natanto ito, parang nakikilala na niya ang portal na nakikita niya, mukhang may kinalaman daw ito sa kanyang buhay. Nasabi na nga din niya na oo nga, tama ang aking hinala. Finally makakabalik na ko, pero paano nangyari mga ito? Wala na dapat akong sayangin, nag-release na nga siya ng malaking puwersa. Tuwang-tuwa na nga siya sa mga information na kayang nakikita, at kanyang nalalaman, sobrang sigurado na siya sa kanyang gagawin. Wala na nga siyang sinayang na mga sandaling nagdash na nga ito ng mabilis sa isang portal na makikita natin na lubusang tuwang-tuwa. Saktong-sakto nga ang kanyang pagkawas-iwas ng kanyang espada. Malapit na palang magsara ito at nagkakaroon na nga ng reaksyon ang kanyang ginawa sa portal. Tuluyan na ngang nabasag at lumaki ang portal na kanyang nakita, kaso meron siyang nararamdaman na kakaiba sa kanyang ginagawa na sabi niya, naku, patay na, mali yata ang aking kalkula. Nakapasok na nga siya ng tuluyan sa portal at tama nga ang kanyang hinala na may mali talaga, kasi naramdaman niyang nawala ang kanyang kapangyarihan at literal na dumilim ang kanyang pakiramdam. At tuluyan na din sumara ang portal na kanyang pinasukan na success naman na nakapasok siya, pero di niya inaasahan na dito pala ang pinakamalaki niyang maling ginawa. Pinakita naman ang eksena ng dalawang dilag na parang may inisip na pag-aalala sa isang individual, nasabi na nga ng isang babae na parang nararamdaman ko ang aura ng Emperor. At naramdaman din naman ng isang individual ang naramdaman ng dalawang dilag kanina at napapangiti na nga lang ito. Ganon na nga din ang naramdaman ng isang babae na may pas ang mata na nag-aalala ng sobra sa kanyang naramdaman, kasi sabi pa nga nito sa kanyang isip na tuluyan na siyang nawala. At pinakita na nga ulit ang individual na nagpangahas na pumasok sa portal na tilang may mga di mapaliwanag na puwersa ang tumatama sa kanya. Mula nga kanina sa kanyang likuran, ngayon naman sa kanyang balikat at sa iba pang parte ng kanyang katawan na lubusang may nararamdaman ito sa kanyang katawan na ayaw niyang nangyayari sa kanya. At may malakas na ngang sigaw ang dumadagandong na tila sobrang nahihirapan na ito. At syempre ang sumisigaw na yun ay walang iba kundi ang individual na nakapasok sa portal, na makikita naman natin na pinapahirapan siya at wala itong magawa kundi sumigaw at iniisip din niya na kung mamatay na siya ngayon, saan naman kaya mapupunta ang kanyang kaluluwa, muli ba itong mabubuhay sa ibang katauhan or tuluyan ng mahihigop ng kawalan, at nasabi nga din niya habang nahihirapan na. Mali siya ng kalkula sa mga galaw na pinakita niya. Habang pinapahirapan nga itong individual na to ay nagtataka siya bakit naman daw pinapakita sa kanya itong mga alaala niya nung siya pa ay bata at ito pala ay 3,000 years ago pa. Patuloy pang ang pinapakita ang mga alaala niya, pati yung mga panahon din daw na bata pa siya at binubuli siya. At pagkatapos nga nung nangyari sa kanya, pinilit niyang maging malakas, wala siyang ginawa sa araw-araw kundi palakasin at paghasayan pa niya at mag-iba ang kanyang buhay. At patuloy nang nagpalakas siya at dinaman ayang ang kanyang ginagawa dahil sa paghihirap niya at tiyaga, naging emeperor nga ito. At nang biglang namulat niya ang kanyang mga mata at naging na ang kanyang kamalayan. Dahil nga sa mga alaala ng kanyang nakaraan at mga pinagdaanan nito,
Sinabi nga niya sa kanyang sarili, maraming salamat sa mga nakita ko at ito talaga ang dahilan bakit patuloy akong lumalakas at mapapansin na nga natin na, unti-unting nanunumbalik na ang kanyang lakas at di na niya antala ang sakit na nangyayari sa kanya. At nasabi na nga din niya na anuman mangyari ngayon sa akin nandito na ko kailangan kong makabalik. Alam kong meron akong ay sasakripisyo sa mga oras na to pero wala na akong pakialam, ang importante makabalik ako kahit pa mawala ang cultivation ko. Habang patuloy na bumubulwak ang mga dugo niya sa katawan ay patuloy niyang nilalabanan ito kasabay nang nagpe-perform siya ng kakaibang spell para makontra ang nangyayari sa kanya. Kaya naman nang makumplito na niya ang spell, winisiwas niya na ang kanyang espada para mangyari na ang gusto niyang maganap sa kanyang buhay kahit pa nga daw mawala ang lahat sa kanya basta matagumpay itong makabalik. At pinakita na nga ang Tianyuan City dito sa eksena na makikita natin na napakalaki ng mga gusali at makikita din mahahalata natin na napakaunlad nitong lungsod nato. Dama ko naman ang eksena sa dalawang gwardya na tila may hinihintay silang dumating at nabubugnot na nga ang mga ito dahil sa tagal. Makikita naman natin dito sa eksena na mukhang may mga nasuot ng mga pare-parehas na kasuotan na para silang isang miyembro ng isang pamilya at meron silang sinasaktan na isang individual na lubos ng bagbog ang katawan dahil sa kanilang pinaggagawa dito. At nasabi pa nga ng isang individual na nanakit sa kawawang nilalang na kapag wala si Yun Qingyan sa side ninyo puro kayo basura lahat. Nasabi nga niya ito at nagtatawanan naman din ang mga ibang kasama niya habang tuwang-tuwa parents silang binubugbog ang walang labang nilalang sa kanilang paanan. Sa kabilang banda naman may mga tao din palang nasa kabilang parte lang at pinapanood ang mga eksenang din ay magawang tumulong sa taong sinasaktan nila kasi lubos silang natatakot sa isang pamilyang pinag-uusapan nila. Nasabi nga ng isang tao na nakakakita ng pangyayari na ang Lin family ay naging mas arrogant na nitong mga dumaan na panahon at ang tinutukoy pala ay mga tatlong tao kanina na pare-parehas ng kasuotan dahil ito pala ay miyembro ng Lin family sa Tianyuan City. Ika pa nga ng isa si Lin Jia, ito ay pangalawang malakas na tao dito, at may pag-aalala naman ng isang mamamayan sa lungsod na sasabi niya na kung nandito lang sana si Qingyan di mangyayari mga taeka nito. Habang pinagsisipan nito ang kaawa-awa at walang kalaban-laban na nilalang pinagsasabi pa nito at nagyayabang pa na kahit dumating pa raw si Jinyang wala peren daw itong magagawa at wala itong magagawa daw sa kanila lalo na sa kanya. Habang nagyayabang ito na kahit daw dumating si Jinyan meron naman silang narinig na boses na di nila alam saan ang gagaling at sinabi nga rin nito na na narinig nito lahat sinabi ng patay gutom na lalaking ito. Nahanap naman nila saan ang gagaling ang boses na nag-react na sinasabi nito na walang magagawa si Jinyan, nakita nila ito na pabagsak sa kanilang itaas at tataka sila sino raw itong pabulusok na ito, at sobrang bagbag na ang nasa paahan nito. Kaya din sila nagulat may isang kakaibang portal ang nasa taas nila. At si Jinyan nga itong dumating at sinasabi pa nga nito na sa wakas raw ay nakabalik na siya. Di nagalang namalayan ng nakaapak sa isang nilalang na nakahandusay na dahil sa kanilang pagbubogbog pa rating na ang paa ni Jinyan sa pagmumuka nito. Habang pabagsak sa pagmumuka nito ang paa ni Jinyan, nagawa pa nito magsalita at naiinis na alisin daw ito ang kanyang maruming sapatos sa kanyang pagmumuka. Natakot at kinabahan na ito nang nakita nito kung sino ang gumagawa ng pag-apakas sa pagmumuka niya kaya kinabahan na nga ito. Nakita na nga nito si Jinyan at nakilala nga nito ang ating bida kaso wala na tong magagawa dahil pabagsak na rin ang katawan nito. Kumalabog ang sa paligid ang ginawa ni Jinyan sa patay gutom na. Nilalang na ito na sobrang lakas nga ang pagkabagsak nito sa kalupaan, at sabi nga ni Jinyan na oo ako nga, bakit anong gagawin mo sakin eka ng ating bida. At sinabi pa nga ng ating bida na ang langgam na daw ito ay walang karapatan na sambitin ang pangalan niya. Sabay tumalan naman ng bahagya ang ating bida na at tuturuan na nito ang patay gutom na ito ng kanyang leksyon. Ganon na nga ang nangyari sa lakas ng sipa ng ating bida, nagawa pa nito na matanggalan ng mga ngipin ito dahil sa sipa ng ating bida. Nagawa pa nitong tumilapon sa lakas ng ginawang atake ng ating bida. Nasabi pa ng ating bida na pag-aksaya nga lang daw ng oras ang ginagawa nila. Pinakita naman na dahil sa isang sipa ng ating bida sobrang damage ang nagawa nito sa patay gutom na nilalang na ito na makikita natin na bumalentong talaga sa atake ng ating bida. Pagkatapos ng atake nga ng ating bida rin pinuntahan naman ng magkakasamahan nito ang wala ng malay na kasamahan nila at makikita natin na pinag-uusapan na rin ng mga taong nasa paligid ang ating bida na sasabi pa nga nila na yan daw ang ating bida. Bumalik na nga daw ito, at sa makalipas na 3 taon isa raw ito na naging pang-5 genius sa Lama Pay nila.
Katawa-tawa naman pinaggagawa ng mga patay gutom na ito na habang nagtatakbo binabantaan pa ang ating bida. Na once daw na report nila ito kay Lin Xiao humanda raw ang ating bida at sa tingin daw nila na natatakot daw sila. Lumipas na nga ang ilang oras at tirek peren ang araw. Makikita naman natin ang ating bida na ang lalim ng iniisip nito. Ang iniisip pala ng ating bida ay iniisip nito na ang Yun family daw ay ito peren ang nangunguna na pamilya sa Jianyu City. Dagdag pa nga ng ating bida na, sa lumipas na 3 taon ay sobrang nagbago ang lahat. Bigla naman nagsalita ang walang kalaban kanina na nabagbag ng mga Yun family na nagkamalay na nga at nasabi nito na pinsan kaya naman ang nasa malalim na pag-iisip na ating bida nagulat na rin ito sa narinig na pagtawag sa kanya. Kaya naman dali-dali humarap din ang ating bida rito at may pag-aalalang boses na nasabi din ng pinsan. Dali-dali rin naman pinuntahan ng ating bida itong pinsan niya at nasabi nga nito na bumalik na siya. Eka naman ang pinsan ng ating bida na buti na lang daw narito na ito at tagal daw nilang di nagkita sa loob ng 3 taon din daw. Nasabi pa nga ng ating bida na kamusta na ito eka naman ng pinsan niya okay lang naman siya medyo nanghihina pa raw ito hatola naman na nanginginig pa ang buong katawan nito. Parang hindi naman naniniwala ang ating bida na okay lang ang kanyang pinsan dahil nagugulat ito sa mga nakikita niya. Nasabi naman ng ating bida habang nakaakap ito sa kanyang pinsan na ngayon daw na narito na siya humanda daw lahat ng mga umaapi at nagmamaliit sa pamilya nila. Nagulat nga silang dalawa na may nagsalita at tiningnan nila sino ang nagsisalita na nasabi ng isang panibagong karakter Adam atin na Jinyan finally bumalik ka na. Sinigaw na nga lang ulit nito ang pangalan ng ating bida na malakas na Jinyan dahil di nga nagsisalita ang ating bida sa pagdating nito dahil nakatitig lang ating bida rito. Habang naglalakad ito papunta sa ating bida, nagsaltiya ulit ito at sinasabi nito na ito nga ba talaga ang ating bida. Biglang ang lumuhad ang ating bida rito at nagbigay ito ng pabugay sa pagdating nito at naging inig ito at umiiyak na ang panibagong karakter na dumating na sasabi nga nito sa ating bida na akala daw nilang lahat ay patay na raw ang ating bida dahil wala daw itong paramdam at balita sa ating bida, sobra nga daw nilang dinibdib ang mga nangyayari, at di raw ito mapakaniwala na buhay ang ating bida. Pinatayo na nga ng panibagong karakter ang ating nakaluhod na ating bida. Nasabi nga ng ating bida na patawaf uncle at wala daw silang balita sa kanya at lubos silang nag-alalala sa kanila. Makikita natin na uncle pala ito ng ating bida. Sumagot naman ang uncle ng ating bida na ngayon raw nandito na ang ating bida sumama raw ito at umuwi na raw sila sa bahay. Makikita naman natin na tuwang-tuwa sila sa pagkikita ulit ng mag-uncle. Nagsalita naman na ulit ang ating bida na kung okay lang daw ang nanay nito at ang kanyang kapatid tanong niya sa kanyang uncle. Habang pinapaliwanag ng uncle ng ating bida na okay naman ang kanyang kapatid pinakita naman ang itsura ng kapatid ng ating bida at patuloy din daw itong lumakas dahil masipag daw itong mag-training kasama ang mga kaibigan daw niya. Dagdag pa ng uncle ng ating bida na hayaan daw lang ni Jinyan na gawin ang gusto ng kanyang kapatid pagkatiwalaan lang daw ng ating bida ang kapatid niya. Kaso bigla nga itong napayuko at nalungkot at nasabi na nga nito na. Katulad mo na wala rin siya kaya kinagulat nga ng ating bida ang sinabi ng uncle ng ating bida. Nalungkot nga ang ating bida nang narinig niya ito at may nilabas naman isang bagay ang kanyang uncle sa bulsa nito. Nasabi pa nga ng uncle ng ating bida na nung nagpunta raw ito saan nagkukultivate ang kanyang kapatid kung saan ito nawala at kinuha ng Chanjian sect. At binigay nga ng uncle ng ating bida ang isang token at magagamit niya ito para mas makakuha ng information saan ang kanyang kapatid. Pinakita rin naman ng Chanjian sect kung saan na doon ang kanyang kapatid. At nasabi nga ng uncle ng ating bida na kung gusto raw ang ating bida na makuha ulit ang kanyang kapatid wag na daw itong padalos-dalos at pag-isipan muna ang mga galaw daw ng ating bida. Nasabi nga ng ating bida na pagkalipa ng 3,000 taon na kahit sobrang lumakas na CI at nakamit ang immortal at makabalik sa nakaraan, nakala nito buo peren ang pamilya niyang dadatnan kaso mukhang ang hirap na naman daw nang haharapin nito, at wala daw itong magagawa na mabuo ang kanyang pamilya kung di ito gagalaw. Nag-iba na nga ang aura ng ating bida at nasabi nito na wala daw itong dapat ipag-alala dahil isa daw itong immortal emperor mula sa isang immortal. Talagang handang-handa na ang ating bidang kalabanan ng Jianzong sect. At magsimula ng gay era dito. Habang naglalakad na ang kanyang uncle para makauva pinigilan muna saglit ng ating bida na wait nga lang daw mukhang may itatanong pa ito.
Nasabi pa nga ng ating bida na ano daw nangyari sa kamay ng kanyang pinsan. Tanong nito sa kanyang uncle. Nasabi na nga ng kanyang uncle na isa raw mahabang kwento, pwede raw na makauva na sila at magpahinga muna raw bago sila mag-usap ulit. At di naman nakapagsalita ang ating bida sa sinabi ng uncle niya. Nasabi na lang ng ating bida sa kaniyang isip na even ang uncle nito Mern daw itong tinatago sa kaniya, at dagdag pa ng kakaisip ng ating bida, ano nga raw nangyayari sa dating mundo na binalikan niya. Meron naman nagtatakbo na papunta sa uncle ng ating bida na nagmamadali at kabadong nagsasalita na meron daw nangyayari sa kanilang tahanan at ang househead ang may malaking anunsyo at hinihintay daw ang uncle ng ating bida na makauva ito agad-agad. At nasabi pa nga nang dumating na alipin na ang plano ng head house ay mamimili sino raw ang magiging next na pamamanahan nito. At sa future magiging next leader sa pamilya nila. Kaya nga nagalit na ito at how dare them eka nito na magmamadali na nga silang makauva na. At pinagmamasdan nga ng ating bida ang dalawa at tahimik na nakikinig lang ang ating bida. Sinabi na nga ng ating bida na wala daw katahimikan din sa loob daw ng pamilya niya. Dagdag pa kaya daw ngayon araw na ito dapat daw nilang pagbutuhan sino ang mapupunta sa posisyon ng tagapagmana. At pinakita na ang loob ng bahay ng ating bida at nagsisilita nga ang Grand Elder at ang kanyang anak ay dapat ito ang nasa posisyon sa susunod na tagapagmana dahil ito raw ay patuloy na lumakas at sa future isa itong magiging tanyag sa buong continent at magiging magaling na leader dahil din sa talent nito. Ito nga ang papuri at pag-uunyok ng Grand Elder sa lahat ng mga elders na nasa loob ng bulwagan nila. Pinakilala naman sino ito ay ito nga si Yun Yang Qing, na nakangiti pa at tiwala na ito ang susunod na tagapagmana. Habang nagkakatuwaan sila sa loob ng hall meron naman malakas na kumalabog sa kanilang pinuan. At ito ang uncle ng ating bida at sinisigaw na managinip kayo ng gising habang tinuturo ang mga patay gutom. Kaya naman napalingon sila saan nanggagaling ang boses na yun at nakasimangot silang napatingin at talagang di sila papayag na hindi mangyari ang gusto nila. Ang patay gutom naman na Great Elder ay sinasabi na ang ating bida daw natin ay nawawala pati ang kapatid nito tapos ngayon lakas daw ng loob ng uncle ng ating bida na baguhin daw desisyon ng lahat na ang anak niya ang karapat-dapat na tagapagmana habang naghahanda ito ng atake. Hindi na nga nito binalak na ituloy ang atake niya bagkus may naisip itong plano, naalisin din ito sa posisyon niya sa angkan nila. Mukhang nagkaroon ng sabuatan ang lahat ng membro ng pamilya dahil nagngingitian pa silang pinagmamasdan ng uncle ng ating bida na parang wala lang at wala na nga itong magagawa pa sa mga naging plano nila. Kahit nagsalita ang uncle ng ating bida na lahat daw sila bakit daw ganyan at nag-gadgets na nga ng uncle ng ating bida ang mga nangyayari. May malakas naman na boses na biglang kinagulat ng lahat kaya tahimik nga silang lahat at napatingin saan ang gagaling ang boses na pagsigaw na sinasabi nga lahat daw sila patay gutom. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong scents na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Pagkalingon nga ng lahat nakita nga nila ang ating bida na hindi nagugustuhan ng mga naririnig at nakikita nito, at tinitingnan lang sila na parang mga langgam. Naglakad naman ang ating bida papasok sa loob at wala ngang nagsisilita sa mga ito hanggang sa nakarating na ang ating bida sa patay gutom na head elder at sarkastikong tinitingnan ito ng ating bida na may nakakaloko rin ng ngiti at nasabi na lang ng patay gutom na head elder ang pangalan ng ating bida, at mga nasa paligid nito ay kinakabahan. Naglakad pala ang ating bida patungo sa kinakaupuan ng sect leader at umalis ito at ang ating bida na ang nakaupo may mga elders naman nagsisilita na ngayon daw nakabalik na ang totoong tagapagmana, at nagsalita naman ang ating bida ng marami na daw langaw na umaaligid sa pamilya nila kailangan daw na palayasin mga ito sabay ngiti lang ang ating bida. Bigla naman nagseryoso ang ating bida at nasasabi nito na ngayon gusto nyong maniwala ako na nasa panig ko agad kayo eka ng ating bida. Meron naman nagtanong sa patay gutom na anak ng head elder, na paano na daw at dumating na si Jinyan, at nasabi naman nito na nung dati Pan-aman ay Lage na itong nangunguna sa pinakamalakas na bata sa kanyang Jin rations pero daw ngayon meron na daw siya. Payabang na naman ito. Nag-usap-usapan naman ang mga elders na ano na daw ang gagawin nila at mukhang nasira ang mga plano nila at sila ang nagsasabuatan. Nagulat naman ang patay gutom na head leader bigla kasing yumuko ang mga kasabwat niya at biglang nagpaalam mga ito, na aalis daw sila.
Lakas loob naman nagsalita ang head leader na ano daw sa posisyon ng ating bida, na magpakita ulit ito at ang kinana naman ang posisyon ng tagapagmana. Ano daw ang cultivation na daw ng ating bida at bakit umasta daw ito na siya ang masusunod dito. Bigla naman tumawa ang ating bida at sinabi nito ang level niya at sabi nito star level niya ay nasa 3rd stage. Laking gulat nila at nagsisalita sila na bakit daw bumababa ang level ng ating bida at ano na daw mangyayari sa kanila pag ito ang magiging bagong leader nila, ano na daw mangyayari. Galit na galit naman ang head elder na ano na naman daw na kinsaltuhan ang mga ginagawa ng ating bida. At sabi naman ng patay gutom na head elder na ang kalangitan daw ay nasa side niya dahil wala na daw magagawa ang ating bida na mapapalitan na daw talaga nito. Kaya tinatawanan naman ng anak ng head elder ang ating bida at iniinsulto pa ito na masyado daw itong pabigat ngayon sa angkan nila kaya wag na daw maglaban at magmalaki ang ating bida. At hindi na daw ito ang genius na nakilala nila. Sabi naman ng ating bida na, bakit hindi mo subukan, at lumapit ka eka ng ating bida. At nasabi naman nitong patay gutom na ito sa wakas daw makakaganti na daw ito ngayon, ito na daw ang chance niya para makilala siya lalo pag natalo niya ang ating bida. Mabilis naman itong umatake sa ating bida at nakangitlang lang ang ating bida at walang ginagawa ito. At basabi nga ng ating bida na baliw nga daw ito. At sabi naman nitong paataking patay gutom basura daw itong ating bida at akin na daw ang posisyon ng ating bida na sinisigaw nito. Kahit na malapit na ang atake nito sa ating bida na may buong puwersa na nakaupo lang ito. At kalmado lang ang ating bida. Habang malapit na ang atake ng patay gutom sa ating bida, biglang may ginamit na kakaibang teknik ang ating bida. Dinaman umabot ang atake nito sa ating bida at kinagulat lang din ito dahil parang may hamarang sa atake niya kahit buong puwersa na nitong binigay ang lahat. Nag-inig naman ang kamay nito at sobrang sakit daw ng kamao niya at bakit daw ganito ang kamay niya. At biglang napaluhod ito sa harapan ng ating bida. At habang nakaluhod ito sa harapan ng ating bida kinamusta naman ito ng ating bida gamit ang kanyang paa. Dagdag pa ng ating bida na sino daw ang basura ngayon. Eka nga ng ating bida. Abangan naman natin sa susunod na kwento di matanggap ng head leader ang nangyari sa kanyang anak at nanday raw ito, at aabangan pa nga natin na. Nag-promise ang kanyang uncle tutulungan ang ating bida na maging taniyag ang ating bida sa buong continent at di na ito mamaliitin pa. Kaya naman kung gusto mo pang mapanood ang susunod na kwento mag-like at mag-comments at palambing na rin ang subscribe at dapat naka-bell all para notification ang mga susunod pang uploads natin. Muli maraming salamat sa suportang tunay.